Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1301. Si Leslie ay isang commander, kaya hindi siya basta papatayin ni Severin. Sabi ni Nana ng casual. Ngumiti si Logan at nagsabi, mabuti yun. Ibig sabihin ay marunong pa rin siyang umasal ng maayos. Kahit nanalo siya, pinatawad pa rin niya sina Leslie at Franco dahil gusto lang niyang bigyan sila ng leksyon. Magandang paalalahanan ng mga Marsden na huwag maging mayabang. Kaya wala namang dahilan para ipaghiganti natin si Franco, hindi ba? Huminga ng malalim si Logan bago nagpatuloy, alam kong gusto mo si Franco, pero mayabang siya, at hindi ka naman gusto pabalik. Mas mabuti na sigurong kalimutan mo na siya. Hindi, gusto rin ako ni Franco. Maayos na ang relasyon namin, pero nawala na ang kanyang pagkalalaki. Sagot ni Nana na mas lalong nagiging galit habang naiisip ito. Namumula na ang kanyang mga mata at halos maiyak na. Ano ang ibig mong sabihin na nawala na ang kanyang pagkalalaki? Tanong ni Logan na naguguluhan at tumingin ng may pagtataka sa kanya. Nahihiyang sagot ni Nana, siya, pinutulan siya ni Severin. Ano? Ang tapang naman ni Severin. Gulat na sabi ni Logan, ngunit halatang natuwa rin. Hindi niya talaga gusto si Franco at ayaw niyang mapang-asawa ito ng kanyang pinakamamahal na anak. Ang pagkapon kay Franco ay nagbigay ng katiyakang hindi na siya magiging manugang ni Logan, dahilan upang maging masaya ito. Tama nga, kaya kailangan mong ipaghiganti si Franco. Pakiusap ni Nana na puno ng kaba. Hindi pa rin mababago ang katotohanang isa si Severin sa mga talento ng ating bansa. Mahirap kausapin ang mga miyembro ng Shadro, at hindi rin magandang ako pa ang hihingi ng tulong sa kanila, tugon ni Logan na halatang nag-aalangan. May naisip na plano si Nana. Kung sa tingin mo ay mahalagang talento si Severin, pwede naman natin siyang putulan ng hindi pinapatay. Hindi ba sapat na iyon? Mabubuhay pa rin siya para sa Dracodam, pero matitikman niya rin ang ginawa niya kay Franco. Kapag nalaman ng lahat, mapapahiya siya habang buhay. Ayos na siguro yun sa'yo, tama. Ngunit sa gulat ni Nana, napabuntong hininga si Logan. Hindi madali ang pag-usapan ito sa mga taga-Shadro. Hayaan na lang natin ito. Umatras ng ilang hakbang si Nana, pinatatag ang loob, at biglang kinuha ang isang espada. Itinutok niya ang talam sa kanyang leeg at nagsabi, nangako na ako kay Franco. Kung hindi mo hihingin sa Shadro ang tulong para ipaghiganti siya, tatapusin ko na ang buhay ko rito mismo sa harap mo. Nakita ng ilang bantay ang ginagawa ni Nana mula sa malayo. Agad silang lumapit at naghanda sa kung ano man ang mangyari. Hindi, kamahalan. Huwag niyo pong gawin yan. Hindi, Prinsesa Nana. Sigaw din ng ilang katulong na nag-aalala. Ikaw, hindi na alam ni Logan ang sasabihin. Hindi niya inasahang pipilitin siya ng sariling anak dahil lang sa isang lalaki. Gagawin mo ba ito, Ama? Papatayin ko ang sarili ko kapag hindi mo ginawa. Banta ni Nana. Dahil sa pag-aalangan ni Logan, mas diniinan niya ang talam ng espada. Napunit ng kaunti ang balat sa kanyang leeg at nagsimulang damaloy ang dugo. Sige na, kakausapin ko sila tungkol dito. Pwede bang ibaba mo na ang espada? Napilitan si Logan na pumayag dahil natatakot siyang baka tutuhanin ito ni Nana. Huminga ng maluwag si Nana nang marinig iyon. Inilagay niya ang espada sa tabi at sinabi, pangako yan, Ama. Hindi mo pwedeng bawiin ang sinabi mo. Hindi ko babawiin. Kakausapin ko sila, at hihingi ako ng tulong kahit kailangan ko pang magmakaawa. Masaya ka ba na ngayon? Sagot ni Logan na halatang wala nang nagawa. Lumapit siya, kumuha ng gamot na pampagaling, at iniabot ito kay Nana. Inumin mo ito para maghilam ang sugat mo. Nawawala na talaga ang isip mo, alam mo ba iyon? Alam kong mahal mo ako higit sa kahit sino sa mundo. Sabi ni Nana habang hinahawakan ang kamay ng kanyang ama sa malambing na paraan. Maya-maya, dumating si Logan sa isang bakuran. Isang matandang lalaking may kulay abong buhok, manipis na balbas, at mukhang isang immortal ang naglalaro ng chess kasama ang isang lalaking nasa gitnang edad. Pareho silang miyembro ng Shadro, at ang matandang lalaki ay si Alex Horsted, ang kanilang pinuno.
Nang makita nila si Logan, sandali lang nila itong tiningnan at ipinagpatuloy ang laro nang hindi man lang tumayo para batiin siya. Paglapit ni Logan kay Alex, tinanong nito, "May kailangan ka ba sa amin?" "Tumpak na naman ang hula mo, Alex. Dumating ako ngayon dahil kailangan ko ang tulong mo," sabi ni Logan na matagal nang kakilala ni Alex, sabay upo at nagpapaliwanag ng dahilan ng kanyang pagpunta. Ngumiti si Alex at nagsabi, "Hehe, hindi ko naman talaga hinulaan. Alam kong dumadalaw ka lang kapag may kailangan ka." Ngumiti rin ang lalaking nasa gitnang edad at nagsabi, "Mayroon ka ng 3 malalakas na commander sa ilalim mo. Narinig kong nakamit na rin ng 4 na Diyos ng digmaan ang antas ng unang Warrior Emperor. Ano pa bang hindi nila kayang harapin? May mga pinuno ba ng ibang bansa na nagpadala ng mga mandirigma para manggulo?" Napangiti ng pilit si Logan. "Well, may 36 na lalawigan ang Dracodam, at nakakagulat na isa sa mga gobernador ay isa ring Warrior Emperor. Ang pangalan niya ay Severin, galing siya sa South County Mansion. Marahil ay umabot na siya sa antas ng Level 3 o Level 4 Warrior Emperor. Maging si Leslie at ang kanyang mga tauhan ay hindi siya kayang talunin. Kaya lumapit ako sa inyo dahil wala na akong ibang mapagkukunan ng tulong." "Severin," kunot noong tanong ni Alex. Hindi pamilyar ang pangalan na iyon. Ngumiti si Logan at sumagot, "Syempre hindi. Hindi mo naman madalas pinapansin ang mga bagay na ganito noon. Kamakailan lang siyang naitalaga bilang gobernador, siguro 1 buwan o 2 buwan pa lang. Narinig ko lang din siya kamakailan. Hindi ko siya gaanong pinansin noon dahil siya ay inendorso ng gobernador ng Skystream Province, kaya nagulat ako nang malaman kung ganoon pala siya kalakas." Tiningnan siya ng lalaking nasa gitnang edad na si Francis na may kunot sa noo. Isa siyang gobernador, kaya ang lakas niya ay hindi dapat problema dahil kababayan din natin siya. Bukod pa roon, isa siyang bihirang hiyas pagdating sa talento. Kaya curious ako, bakit mo kami kailangang lapitan para dito? Hindi ba't kawalan sa Dracodam kung mamamatay siya? O baka naman may malaki siyang ambisyon na agawin ang pwesto mo? Sabay galaw ni Alex ng pyesa sa chess. Tumingin siya kay Logan at nagtanong, "Dahil mataas ang antas niya, baka sa tingin mo ay hindi sapat para sa kanya ang pagiging gobernador lamang?" Ngumiti ng pilit si Logan. Walang palatandaan na ganoon nga ang kaso. Mataas ang antas ng kanyang kapangyarihan, ngunit hindi naman siya lumapit sa akin upang umiling na maging gobernador ng probinsya o commander. Bakit niya gugustuhing agawin ang posisyon ko? Bukod pa rito, hindi ba't kayong mga taga-sanay ay hindi interesado sa mga posisyong may kapangyarihan? Tumango si Francis. "Totoo iyon. Ang isipan namin sa mga tulad nito ay abala sa pag-unlad ng aming kakayahan. Mas gusto naming mamuhay ng payapa kaysa makialam sa mga bagay ng mundong ito. Wala kaming oras upang magsanay kung kailangang maglaan ng panahon sa mga usaping pampamahalaan." Tumango si Logan bilang pagsang-ayon. Tama iyon, ngunit ang ugali ng ibang tao ay hindi laging malinaw. Marami pa rin ang ginagabayan ng pera at kapangyarihan. Sabihin mo sa akin, Logan, bakit mo kami nilapitan upang ayusin ang bagay tungkol kay Severin na sinasabi mo? Tanong ni Alex matapos mag-isip. Sa huli, ipinaliwanag ni Logan nang nahihiya ang nangyari sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay nagdagdag siya, "Hay nako, ang anak kong babae ay sobrang daming problema ang ibinibigay sa akin at wala akong magawa tungkol dito." Mapait na ngumiti si Alex. Sobra mo siyang sinasanay. Hindi magiging maganda para sa kanya kung patuloy siyang magiging masama ang ugali. Kailangang magbago siya ng pananaw. Tumango lamang si Logan. Tama ka, nagkaroon ako ng 6 na anak na lalaki bago pa nagkaroon ng isang anak na babae. Sobra namin siyang minahal ng kanyang ina, pati na rin ng kanyang 6 na nakatatandang kapatid na lalaki. Pero hindi natin kailangang patayin si Severin. Sapat nang turuan siya ng leksyon sa pamamagitan ng pagkapon sa kanya. Napakunot ang noo ni Alex sa sinabi. Dapat mong pag-isipang mabuti bago mo isagawa iyan. Sa pagkakaalam ko, mataas na ang naabot ni Severin sa kabila ng kanyang kabataan. Kahit si Leslie ay hindi na siya kayang talunin. Sa ganitong kalagayan, ang pinakamainam na opsyon ay patayin siya. Kung papatayin mo lamang ang kanyang pagkalalaki, maaaring magdulot pa ito ng problema sa hinaharap.
Masama para sa ating lahat kung patuloy siyang lalakas at maghiganti sa iyo sa hinaharap. Tumango si Francis bilang pagsang-ayon. Oo, mas mabuting tapusin na agad ang lahat upang maiwasan ang problema sa hinaharap. Kung patatawarin natin siya, maaaring makahabol pa siya sa ating antas ng lakas. Maaaring hindi na natin siya kayanin pagdating ng panahon. Naramdaman agad ni Logan ang takot. Napakunot ang kanyang noo at sinabi, "Salamat sa paalala. Nakikita kong delikado nga ang sitwasyon. Kung papatayin natin ang isang gobernador ng county dahil lamang sa isang maliit na bagay, baka hindi magustuhan iyon ng ibang gobernador. Sa totoo lang, hindi rin naman mabuti ang ugali ni Franco. Pero dahil mataas ang inyong antas, naniniwala akong hindi magiging madali para kay Severin kung gugustuhin niyang lampasan kayo." Pagkatapos ay tinanong ni Logan si Alex, "Mayroon ka bang mas magandang mungkahi?" Nag-isip si Alex saglit at nagsabi, "Kung hindi pwedeng patayin, huwag patayin. Pero maaari pa rin siyang kapunin, kasabay ng pagwasak sa kanyang lakas. Iyon lang ang paraan upang maiwasan ang problema sa hinaharap." Hay nako, iyon na lang siguro ang natitirang opsyon. Pero masasayang ang isang tunay na talento kung gagawin natin iyon. Napabuntong hininga si Logan dahil pinahahalagahan din niya ang talento ni Severin para sa Dracodam. Haha, malaki naman ang Dracodam. Marami pang ibang may talento. Tingnan mo na lang ang 4 na War Gods, umabot sila sa mataas na antas sa loob lamang ng ilang taon, hindi ba? Tumawa si Alex. "Matutulungan ka namin sa pagkakataong ito, pero huwag mo na kaming lapitan muli sa ganitong mga maliit na bagay sa hinaharap. Hindi ka na namin tutulungan sa susunod kung gagawin ulit ito ng anak mo. Sigurado akong hindi siya talaga magpapakamatay." Ngumiti lamang si Logan ng pilit habang magalang na nagsabi, "Maraming salamat, Ginoong Alex. Iiwan ko na kayo upang ipagpatuloy ang laro ninyo. Malaking ginhawa ang naidulot ng iyong mga salita sa akin." Ngunit sinabi ni Alex kay Logan, "Sandali lang. Ayaw naming bumiyahe pa hanggang South County para lang ayusin si Severin para sa inyo, kaya bakit hindi nyo isipin ang paraan para mapapunta siya sa Ulang City? Hindi yun magiging malaking problema para sa inyo, sa palagay ko." Tumango si Logan. "Pwede naman iyon. Babalik ako at mag-iisip ng plano. Ipapaalam ko sa inyo kapag dumating siya at doon na tayo mag-aayos." Pagkatapos ay bumantong hininga siya at umalis. Nagalaw si Alex ng pyesa sa chess matapos umalis si Logan at nagsabi ng kalmado, "Severin daw ang pangalan niya. Malas talaga siya. Sa lahat ng commander maaari niyang makaalitan, siya pa ang napili niyang kalaban si Leslie. At ayon sa kapalaran, ang anak ni Leslie naman ang tipo ni Prinsesa Nana." Paano ang sagot, Ama? Pumayag ba sila? Matagal nang naghihintay si Nana sa tarangkahan para sa pagbabalik ni Logan. Pagbalik niya, agad siyang lumapit at nagtanong ng sabik. Tumango si Logan at humingal ng malaki. Pumayag sila, pero malinaw nilang sinabi na ito na lang ang una at huling beses na gagawin nila ang pabor na ito para sa iyo. Hindi sila natuwa nang hilingin na gumawa sila ng ganoong walang kwentang bagay. Hindi mapigilan ni Nana ang tuwa nang marinig iyon. "Ang galing, Ama. Alam kong makukumbansi mo sila. Nangangako ako na hindi na mauulit." Tiningnan ni Logan ang kanyang anak na labis na nakakainis at malamig na sinabi, "Gayon din sa akin. Hindi na ako magpapatalo sa iyo sa susunod kahit magbanta ka pa ng pagpapakamatay. Ibababa na lang kita kung iyan ang gagawin mo. Naiintindihan ko, Ama. Huwag kang mag-alala. Wala nang susunod na pagkakataon." Nangako si Nana at itinaas ang kamay at isinumpa sa kanyang puso. "Mabuti at malinaw ang pagkakaintindi mo sa mensahe," agad na bungad ni Logan. "Kailan ba sila aalis papuntang South County?" tanong ni Nana nang hindi makapaghintay. Ngumiti ng mapait si Logan. "Inaasahan mo ba talaga na pupunta pa sila doon para sa ganitong bagay? Wala silang intensyon na pumunta, kaya sinabihan nila akong maghanap ng paraan para mapapunta si Severin dito. Dahil sa tingin nila na napakatalento ni Severin, mahalaga na sirain ang kanyang antas kung hindi natin siya papatayin. Kung hindi, maaaring magkaroon siya ng pagkakataon na magpalakas at maghiganti sa atin sa hinaharap." Tumango si Nana. "Oo, mabuti na naisip nila iyon. Kapag pinutulan natin siya at sinira ang kanyang antas,
magiging walang silbi na siya sa katawan at espiritu. Kabanata 1305. Naglalakad si Severin kasama si Diane sa bakuran nang biglang tumakbo si Celine at masiglang sumigaw, "Tay! Tay! Nakamit ko na naman ang isa pang antas." Agad na binuhat ni Severin ang kanyang napaka-cute na anak at nagsabing, "Wow! Isa ka ng level 3 Profound Master. Haha, hindi masama, hindi masama. Sa bilis ng pagunlad mo, malamang ikaw na ang magiging pinakabatang warrior king sa buong Drakodom." Talaga, agad na nagniningning ang malalaking mata ni Celine. "Gagawin ko ang lahat para maging pinakabatang warrior king sa Drakodom." May pagmamalaki sa mukha ni Diane. Hindi niya inasahan na magkakaroon si Celine ng ganitong kahusayan sa pag-abot ng antas. Samantala, nakabalik na si Sofia sa Stormy Moon Sect. Pagdating niya, agad siyang nakipag-usap sa kanyang ama. Pagbalik ni Sofia, nakangiting tanong ni Burke, "Kumusta? Bumalik ba si Severin at ang kanyang mga asawa kasama mo?" "Nakausap ko na ang mga elder, at pumayag silang tanggapin si Severin at ang kanyang mga asawa sa sekta. May inihanda pa kaming lugar para sa kanila na may mataas na konsentrasyon ng espiritual na enerhiya." Sa isip ni Burke, sapat na ang alindog ni Sofia para hindi tumanggi si Severin sa paanyaya nitong maging Supreme Elder ng sekta. Maayos naman kasi ang mga kondisyon na inaalok niya. Ngunit umiling si Sofia at sinabing tumanggi siya. Hanggang doon na lang. Napatigil si Burke at hindi makapaniwala. "Nagbibiro ka ba? Bakit siya tatanggi kung ang ganda ng alok natin sa kanya?" Mapait na ngumiti si Sofia. "Bakit naman ako magbibiro tungkol sa ganitong bagay? Alam niyang maganda ang mga kondisyon, pero tumanggi siya dahil may kasunduan na siya sa nakababatang kapatid ng kanyang master, na tinatawag niyang tiyuhin. May sarili rin itong sekta, kaya malamang doon siya sasama sa hinaharap." Napasimangot si Burke at hindi maiwasang magtanong, ano ba ang pangalan ng sekta ng tiyuhin niya? "Ang Stormy Moon Sect natin ay mas maganda pa kaysa sa iba pang maliliit at hindi kilalang sekta." Hindi ba niya alam iyon? Ganun ba talaga kababa ang tingin niya sa atin? Pamaling ng mata si Sofia. "Tama na, Dad. Pwede lang nating ikumpara ang sekta natin sa mga hindi gaanong kilala, at kahit doon, hindi pa rin tayo kapantay nila. At saka, hindi ko na tinanong ang pangalan ng sekta dahil hindi na angkop." "Sige na nga, kung may ibang plano na siya, hayaan na lang natin," sabi ni Burke habang kamakaway ng kamay at naupo ng may pagkainis. Tiningnan niya si Sofia at nagtanong, "Bakit ka naman agad bumalik matapos siyang tumanggi? Akala ko gusto mo siya. Dapat pinagsikapan mong makuha ang loob niya. Kahit hindi siya sumali sa sekta natin o maging Supreme Elder, pwede naman siyang maging manugang ko, hindi ba?" Napangiwi si Sofia. "Ayoko rin sanang umalis agad, pero wala na akong maisip na dahilan para manatili sa Southlink City. Mahiyain kasi ako, kaya may mga bagay na hindi ko kayang sabihin ng direkta." Halos himatayan si Burke sa narinig. Bahagyang may inis sa tono niyang sabi, "Hindi ka pwedeng mahiyain palagi. Makinig ka sa payo ko, kailangan mong maging matapang kapag may gusto ka. Alam mo bang napakaganda rin ng nanay mo noon? Ang dami niyang manliligaw, parang kasya sa isang buong eroplano. Alam mo ba kung paano ko siya nakuha?" Ngayon lang narinig ni Sofia ang ganitong kwento, kaya napatingin siya ng may kuryosidad. "Paano, Dad? Kwento mo nga, ngayon ko lang narinig yan sa'yo." Bahagyang umubo si Burke bago nagsimulang magpaliwanag. "Una, guwapo ako. Dahil mas guwapo ako kaysa sa mahigit 1/4 ng mga manliligaw niya, nabawasan na agad ang kompetisyon." Tiningnan ni Sofia ang tiyan ng ama at nagsimangot. "Magtingin ka nga sa salamin, Dad. Akala mo maniniwala akong guwapo ka, may tiyan ka na parang may beer sa loob." Agad na depensa ni Burke, "Hoy, mas mataba lang ako ngayon, pero noong kabataan ko, sobrang guwapo ko talaga." Hindi na pinatulan ni Sofia at sabi, sige na nga, sige na nga. Nanalo ka na sa 1/4 ng mga kalaban. Yung natitirang 2/4, paano mo sila tinalo? Ngumiti si Burke. Ang pangalawa, hindi ako nawalan ng komunikasyon. Madalas akong magpadala ng mga regalo sa nanay mo, tulad ng mga halamang espiritual at iba pang mahahalagang bagay. Para lagi siyang may inaabangan at maramdaman niyang may pag-aalaga ako sa kanya. Gets mo yun, hindi ba? At pagkatapos,
Tanong ni Sofia na tila naaaliw na rin sa kwento. Ngumiti si Burke ng malapad. Panghuli, kailangan mong maging walang hiya sa magandang paraan. Maging matapang, masigasig, at huwag sumuko. Sa katagalan, ikaw ang magwawagi laban sa lahat ng karibal mo. Naiintindihan mo ba? Napakunot ang noo ni Sofia. Parang sa tingin ko, parang pagiging sip-sip lang yan, Dad. Biglang sumimangot si Burke. Ano bang sinasabi mong kalokohan? Paano mo naman naihahambing ang pagsisikap para sa taong mahal mo sa pagiging sip-sip? At kahit pa isipin mong ganun ako, kung hindi ko ginawa yun, hindi sana ako nagtagumpay ngayon. Pagkatapos ay naging seryoso siya. Tumayo, hinawakan ang balikat ni Sofia, at nagsabi, kung mahal mo ang isang tao, huwag kang matakot sabihin yun. Ayos lang kung tanggihan ka, basta nasabi mo ang totoo mong nararamdaman. Mas mabuti yun kaysa mabuhay na may panghihinayang. Tumango si Sofia ng may ngiti. Naiintindihan ko, Dad. Magpapahinga muna ako, tapos bukas ng umaga, babalik ako sa Southlink City. Masaya si Burke sa desisyon ng anak. Mas madali para sa babae kapag siya ang nanghaharana ng lalaki. Sigurado akong kakayanin mo yan. Pagkatapos ay ngumiti siya at nagdagdag, at kapag nagtagumpay ka, hindi mo na kailangang humingi ng pahintulot sa akin. Gusto ko si Severin, kaya buo ang basbas ko sa inyo. Hindi alam ni Sofia kung paano tutugon sa reaksyon ng kanyang ama. Sa huli, nakipag-usap muna siya rito saglit bago nagpahinga. Kinabukasan, kakagising pa lamang ni Severin nang biglang umakyat si Megan sa itaas. Ipinaalam niya kay Severin at Diane na dumating ang gobernador ng Skystream Province upang bumisita. Napakunot ang noo ni Severin nang marinig iyon. Bakit bigla na lang bumisita si Zeke? Hindi naman karaniwan para sa isang gobernador ng probinsya na kusang bumisita sa isang gobernador ng bayan. Nag-isip si Diane sandali bago ngumiti at nagsabing, binigyan mo siya ng second-grade high-rank peel na nakatulong sa kanyang pagbuti sa antas ng kapangyarihan. Baka dumating siya para humingi ulit ng mga peel. Ngumiti si Severin at nagsabi, posibleng ganoon nga. Marahil ay matatag na ang kanyang kapangyarihan at nais niyang makakuha muli ng mga peel. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, bumaba silang dalawa. Haha, matagal na rin mula noong huli tayong nagkita, Ginoong Severin. Mukhang mas masigla ka ngayon. Siguradong nagkaroon ka na naman ng panibagong pagbuti sa iyong antas, ani Zeke habang nakangiting hamalakhak nang makita sina Severin at Diane na bumababa. Nandoon din sina Catherine at ilan pang iba. Labis silang natuwa nang malaman na bumisita mismo ang gobernador ng probinsya. Isa pa iyon sa mga bagay na kanilang ipagmamalaki kapag nalaman ng iba. Ngumiti si Severin at nagsabi, hindi naman ganoon kalaki ang naging pagbuti. Sobrang dami lang talaga ng mga bagay na kailangang gawin, at abala rin ako sa alchemy. Wala akong gaanong oras para magsanay kaya maliit lamang ang naging progreso ko. Masyado kang mapagpakumbaba, Ginoong Severin, sagot ni Zeke. Pagkatapos ay natawa ito at nagtanong, sa totoo lang, ngayong isa ka ng second-grade high-rank na alchemist, hindi ko maiwasang isipin kung umangat ka pa. Kamangha-mangha talaga ang iyong talento sa alchemy. Nagtanong lang si Zeke para makipagkwentuhan. Hindi niya inasahan na nagawa na ni Severin ang makamit ang susunod na antas at maging third-grade low-rank na alchemist. Mahirap maging alchemist, at mas mahirap pa ang umangat sa antas. Ang maging third-rank na alchemist ay napakahirap gawin. Laking gulat ni Zeke nang ngumiti si Severin at nagsabi, syempre, may kaunting progreso rin ako. Nanigas ang ngiti sa mukha ni Zeke at halos hindi makapaniwala. Tama ba ang narinig niya? Naging third-grade low-rank na alchemist na siya. Nagtinginan sina Sheila at Diane at sabay na ngumiti. Alam nilang hindi lang third-grade low-rank na alchemist si Severin, kundi third-grade medium-rank alchemist na. Baka himatayan si Zeke kung malaman niya iyon. Dahil walang ibang tao roon, sumagot si Severin sa paraang hindi direkta at tumango na lamang. Haha, hindi naman siguro nakakagulat iyon, hindi ba? Pakiusap lang, itago mo ito, Ginoong Zeke. Magiging abala lang kung kumalat ang balita, at nais kong maiwasan iyon hanggat maaari. Napasinghap si Zeke. Talagang pambihira ang talento ni Severin matapos ang ganoong tagumpay. Napalunok siya at kinailangan pang pakalmihin ang sarili mula sa pagkagulat.
Huwag kang mag-alala, hindi lalabas sa bibig ko ang tungkol dito. Iniisip na agad ni Zeke kung paano siya makakakuha ng pabor kay Severin. Malaking benepisyo para sa kanya kung mabibigyan siya ng third grade pill ni Severin ng kusa. Ngumiti si Severin. Hindi ka naman siguro pumunta rito para lang tanungin ako tungkol sa progreso ko sa alchemy, hindi ba? Mabilis na umiling si Zeke at nagsabi, hindi. Siyempre hindi. Pagkatapos ay tumigil siya sandali bago nagsabi, nandito ako dahil may magandang balita akong ibibigay sa iyo. Magandang balita. Nagulat si Severin sandali ngunit agad siyang napuno ng kasiyahan. Naalala niyang ipinakiusap niya kay Zeke at sa iba na magtanong tungkol sa ibang mga bulwagan, kaya inisip niyang baka may balita na si Zeke tungkol doon. Tumingin siya ng sabik kay Zeke at umaasang tama ang kanyang hinala. Maging ang mga Shanahan ay sabik ding nakatingin kay Zeke. Nais nilang malaman kung anong uri ng magandang balita iyon. Siguradong mahalaga iyon, dahil hindi naman basta-basta bibisita ng personal ang isang taong kasing taas ng katungkulan ni Zeke kung hindi. Ngumiti si Zeke at nagsabi, si Prinsipe Philip, ang pinakamatandang prinsipe, ay magdiriwang ng kanyang kaarawan sa loob ng ilang araw. Ang kanyang ama, ang hari, ay nag-anyaya ng ilang mahahalagang tao sa selebrasyon. Kabilang sa mga inimbitahan ng 3 commander, ang 4 na Diyos ng digmaan, at ang 9 na gobernador ng probinsya. Naghanda rin siya ng imbitasyon para sa iyo. Ang galing! Inanyayahan mismo ng hari si Severin sa isang piging. Tuwang-tuwa si Maurice nang marinig iyon. Ang kilos ng hari ay nagbibigay ng karangalan sa kanilang pamilya. Araw-araw ay umuunlad ang ating pamilya. Hindi ko inakalang darating ang panahong ganito, sabi ni Catherine na halos maiyak sa tuwa. Ngunit hindi mukhang masaya si Severin, bagkus ay nakakunot ang kanyang noo. Tumingin siya kay Zeke at nagtanong, ako ay inanyayahan. Dati na bang nag-aanyaya ang hari ng mga gobernador ng bayan sa mga nakaraang kaarawan ng kanyang mga anak? Hindi ba't magiging napakarami ng mga bisita kung ganoon? Siguradong marami ring kamag-anak ang mga gobernador ng bayan. Natawa si Zeke. Karaniwan, ang mga commander at mga Diyos ng digmaan lang ang inaanyayahan. Ang mga gobernador ng probinsya, minsan lamang, depende sa kagustuhan ng hari. Pero ang mga gobernador ng bayan, sa pagkakaalam ko, ay hindi pa kailanman naimbitahan. Sandaling tumigil si Zeke bago muling nagsalita, sa pagkakataong ito, ikaw lang ang tanging gobernador ng bayan sa 36 ang naimbitahan. Ano ang pakiramdam mo? Hindi ba't nakaka-proud iyon? Ipinapakita nito na mataas ang pagpapahalaga ng hari sa iyo. Ang galing, Severin, ikaw lang sa 36 na bayan ang inanyayahan ng hari. Tunay itong karangalan. Siguradong may isip ng ibang mga gobernador na mas mataas ka kaysa sa kanila kapag nalaman nila ito. Nakangiti sina George, Stanley, at ang buong pamilya. Sa pananaw ng mga Shanahan, ang imbitasyon ay isang napakalaking dahilan ng pagdiriwang. Lahat ng naroon, kabilang sina Diane at Sheila, ay tuwang-tuwa. Sobra silang masaya. Si Severin lamang ang may nakakunot na noo at hindi man lang mukhang nasa sabik. Napansin ni Zeke na iba ang reaksyon ni Severin sa balita. Kumunat din ang noo niya at nagtanong, bakit parang hindi ka masaya? Ngumiti ng bahagya si Severin at nagpaliwanag, medyo nakakapagtaka lang talaga. Bakit ako lang ang inanyayahan ng hari gayong pareho lang naman ang ranggo ko sa 35 gobernador ng bayan? Hindi naman nakapagtataka kung kayo ng ibang gobernador ng probinsya ang maimbitahan, pero iba ang antas ko kumpara sa inyo. Kaya hindi mo rin ako masisisi kung medyo nagulat ako nang sabihin mong ako ay inimbitahan. Natawa si Zeke. Haha, iyon lang pala ang iniisip mo. Wala kang dapat ipag-alala. Ikaw kasi ang pinakabagong itinalagang gobernador ng bayan kaya medyo curious ang hari tungkol sa iyo at gusto kanyang makilala. Narinig din niyang isa kang alchemist, kaya mas lalo siyang interesado. Iyon lang naman ang dahilan kung bakit kanya inanyayahan. Nagsalita si Diane habang nag-roll eyes, gusto ka lang niyang makilala kasi interesado siya sa iyo. Hindi mo kailangang maghinala, dapat nga matuwa ka dahil may pagkakataon kang makaharap ang hari. Ngunit naginat lang si Severin at napabuntong hininga. Hay, nauubusan na nga ako ng oras, tapos kailangan ko pang dumalo sa kaarawan ng prinsipe. Aabutin pa ng ilang araw ang biyahe,
At ang mas masakit pa, kailangan ko pang maghanda ng regalo. Nakakainis talaga. Ngumiti ng pilit si Zeke. Sang-ayon ako dyan. Ang dami na niyang ginto, kilak, at alahas kaya pinag-isipan ko rin kung ano ang maibibigay ko at napagpasyahan kong magbigay ng mga halamang espiritual. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, pero ikaw, madali lang para sa iyo. Maghanda ka lang ng ilang second-grade high-rank pills. Mahalaga ang mga iyon at siguradong mapapansin ka pa ng lahat. Napakamot ng ulo si Severn. Haha, hindi ko rin alam kung ano pa ang ibibigay ko, kaya pills na lang ang pinakamadali. Pero hindi ko kakayanin na magbigay ng third-grade pills. Kapag nalaman ng tagatala ng mga regalo na nagbigay ako ng ganoon, para ko na ring ipinaalam sa buong mundo na isa akong third-grade na alchemist. Wala pa atang ganoong antas ng alchemist. Tumango si Zeke. Oo, siguro nga. Wala pa akong narinig na third-grade na alchemist maliban sa iyo. Nabigla pa nga ako nang sabihin mong ikaw ay isa ng third-grade low-rank na alchemist. Pagkatapos ay inilabas ni Zeke ang imbitasyon at iniabot ito kay Severn. Tinanggap iyon ni Severn nang nakangiti. Mabilis niyang sinulyapan at itinabi. Pagkatapos ay kumilos siya ulit at inilabas ang isang third-grade low-rank pill para kay Zeke. Heto, malayo ang binyahe mo at magkaibigan naman tayo, kaya ito ay maliit na pasasalamat ko sa iyong pagod. Nagliwanag ang mga mata ni Zeke nang makita niyang isang third-grade low-rank pill iyon. Kabanata 1310. Hindi ko ito matatanggap. Isa sa mga dahilan kung bakit ako pumunta ay dahil matagal na kitang hindi nakikita. Huwag mo akong pagkakamalan, hindi ako pumunta dito para humingi ng mga gamot. Sabi ni Zeke habang kunwaring tinatanggihan ng gamot, pero mabilis pa rin niyang kinuha ito at itinabi. Napangiti si Severn sa nakakatawang pag-arte ni Zeke. Gayunpaman, seryoso pa rin siyang nagsalita. Haha, alam kong hindi ka ganoong klaseng tao. Dahil nandito ka na rin, dapat manatili ka muna ng ilang araw. Tinanggap ni Zeke ang alok na may ngiti. Siyempre, bihira lang ang pagkakataong makasama ka. Mag-inuman tayo mamayang gabi. May 5 araw pa bago ang kaarawan ng pinakamatandang prinsipe, at kailangan nating bumiyahe ng 1 o 2 araw ng mas maaga. Maaari na rin akong manatili dito ng 2 o 3 araw at sabay na tayong umalis. At least may makakasama ako. Tumango si Severn. Tama ka, ilang araw na lang naman at matutuwa akong may kasama. Agad namang nagtanong si Sheila, pwede ba akong sumama? Sumunod namang nagsalita si Diane na puno ng pananibik. Ang Ulang City ang pinakamalaki at pinakamayamang lungsod sa bansa. Gusto ko ring sumama at makita ang mga tanawin. Tumawa si Zeke. Oo naman, walang problema dyan, pero hindi pwedeng masyadong marami ang isama. Ang imbitasyon ay para lamang sa 5 tao, kaya nga 4 lang ang kasama ko rito. Ayos, sigaw ni Sheila na tuwang-tuwa. Makakasama ko si Diane. Agad namang sabi ni Megan, ibig sabihin may 2 pwesto pa, tama. Gusto kong sumama rin. Magandang karanasan ito para sa akin, bayaw. Nagningning ang mga mata ni Felicia, na tila natatakot na maagawan ng huling pwesto. Tinaas niya ang kamay at nagsabi, at ako rin. Hindi ka pwedeng umalis nang hindi ako kasama. Gusto ko ring pumunta sa Ulang City. Natahimik si Severn. Wala siyang problema kina Sheila at Diane na sasama, pero ang pag-iisip na sasama rin sina Megan at Felicia ay nagpasakit ng ulo niya. Napangiti siya ng pilit at sinabi sa dalawa, kayong dalawa ay walang sapat na kakayahan at hindi ninyo kayang ipagtanggol ang sarili. Hindi magandang ideya na sumama kayo. Mahaba ang biyahe at hindi tayo pupunta roon para magbakasyon. Hindi natuwa si Megan nang marinig iyon. Ipinulupot niya ang mga kamay sa dibdib at nagsabi, paano mo naman kami magagawang ganito? Dahil binigyan ka ng opsyon na magsama ng hanggang 4 na tao, dapat sulitin natin iyon at huwag sayangin ang pagkakataon. Galit din si Felicia at sinabi, paano ka naging ganito kalupit? Pinayagan kitang pakasalan ng anak ko, kaya ang pinakamababa mong magagawa ay isama ang biyenan mo sa paglalakbay mo. Maaaring wala kaming kakayahan ni Megan, pero hindi naman kami sadyang maghahanap ng gulo habang kasama kayo. Isa pa, ako ay isang masunurin na babae sa batas. Gaano kalaki ba sa tingin mo ang gulong magagawa ko?